Hello guys, meron tayong balik na pasyente. Ibang sakit niya ngayon. Dati ang naging problema nito ay pumutok ang fuse. Naging problema noon kaya pumutok ang fuse dahil nagkuha na yung capacitor. Pumutok na. Ngayon okay na yon. Natagalan naman bago siya bumalik. Baka may isang taon na rin. Ngayon, ang problema naman ngayon ito, hindi na siya ma-power on. Meron siyang power, may ilaw siya, may indicator siya. Saksak ko lang guys. Yan. Mayroon siyang may power siya. Ngayon, ayaw na niya mag-power. Yung, yung touch control niya, parang walang gana, hindi gumagana. Pero pagdating dito sa may dulo, yung sa power niya, yung sa para makita mo kung yung voltahe niya, gumagana naman. Kaso pagdating doon sa ibang control, kasi kailangan para gumana itong ibang function niya, itong button niya, kailangan mag-power on muna siya dito sa dalawang to. Kaso wala. Bubuksan natin guys, alamin natin kung anong problema nito. May mga nagagawa na akong ibang induction, kaso ang mga pindutan niya hindi gintong touch mga switch. Ang nagiging problema niya sa mga resistor, yung mga input resistor niya, mga kinakalawang ang paa. Ito, aalamin natin kung anong meron dito sa control niya. Tara guys, buksan natin. Ayan guys. Ito yung pinakang sensor niya pag magtatouch ka ng i-control mo mga spring. Ito ngayon nakadikit dito sa may sa salamin niya. Para ang control niya ay capacitive. Alamin natin guys kung anong problema nito. Ating manahugutin ito sa malamang dito lang to. Sa tingin ko naman yung pinakang supply niya dito okay naman kasi maliwanag yung kanyang yung LED display. Sa tingin ko baka dito may problema sa control board. Tingnan natin kung may resistor siyang kinakalawang tulad yung mga nare-repair ko nun, mga kinakalawang na yung paa, napuputol. Kaso, wala siyang resistor. IC capacitor lang. Surface mounted na resistor wala din. Mukhang mga okay naman ang hinang niya. Sa tingin ko hindi naman IC yung problema kasi may display naman siya, nagbi-blink, sabihin nagpa-function siya. Kaya malabo itong IC. Malamang dito sa kwanto. Titingnan natin guys yung mga continuity nitong mga input niya. Ating aalamin. Dito sa IC, baka may mga foil ng
napuputol kasi ang papayat ng foil niya, oh, maninipis. Kaya baka may kuha na dito. Kasi matagal na rin daw to eh. 4 na taon na din daw tong induction cooker na to. Kaya malamang hindi lang halata pero baka meron dito yan. Ite-tester natin. Titingnan natin yung mga continuity. At baka dyan lang ang problema. Iset natin sa continuity guys. Sa buzzer. Oh, mukhang magre-resign na tong aking tester ah. May itim na. Ayan. Check natin ang itong mga continuity nitong foil na to. Baka may putol na. Sino yung IC? Wala. Yun. Buo itong linyang to. Susunod. Buo rin. Hindi yata dito yan ah. Ano kayang problema nito? Meron din. Dito naman tayo sa kabila. Ito ba yung power? Yun. Buo rin. Ano ba yan? Sala-sala na yung mata ko. Saan ba yun? Ito. Isa na lang. Mahina. Ito guys may problema. Susugin natin. Kailangan ko yata mag-flashlight. Kukunin ko lang guys yung flashlight, hindi ko kita. Ayan. Ayan guys, so ito 1, 2, 3, 4 pang-apat na pin. Yun, wala guys, putol nga, putol ang linya. Kung mapapansin nyo guys, makakon siya maitim pero wala naman siyang amag. Sa tingin ko dito may problema yan. Guys, ang gagawin na natin to, jumper natin mula rito at saka dito sa pin na to.
Hindi ko muna ito tornilyo guys. Check muna natin kung gagana na. Para saksak ko lang. The moment of truth. Yun. Yun. Error. Walang kaserola. Lagyan natin kaserola. Ayan. Ayan guys, may kaserola. Hindi natin malalaman kung gagana na. Yes. Yun. Okay na guys, gumana na. Maraming salamat sa panunod. Kung nagustuhan nyo yung video ko, subscribe, like, and share. Salamat. Hanggang sa muli. Oy. Oy. Galing na. Oh. Oh. Yes. Tama na. Masira pa ka pipindot. Thanks.